Hello mga Lods! Kumusta kayo? Handa na ba kayo sa ating motivational stories? Bago ako magsimula, ako po si Renzo Martinez. Paano ba magpatawad? Sa isang maliit na baryo sa gitna ng kabundukan, may isang matandang babae na kilala sa pangalang Aling Rosa. Siya ay isang masipag na magsasaka at kilala sa kanilang lugar bilang isang mabuting tao. Ngunit sa kabila ng kanyang kabutihan, may isang pangyayari sa kanyang buhay na hindi niya malimutan, ang pagkamatay ng kanyang anak na si Pedro sa isang aksidente na dulot ng kapabayaan ng kanyang matalik na kaibigan na si Mang Juan. Sa loob ng maraming taon, si Aling Rosa ay nabuhay na may galit sa kanyang puso. Hindi niya magawang patawarin si Mang Juan kahit na ito ay humingi na ng tawad at nagpakumbaba. Ang galit na iyon ay unti-unting kumain sa kanyang kalooban at siya ay naging malungkutin at palaging nag-iisa. Isang araw, habang naglalakad si Aling Rosa sa palayan, nakakita siya ng isang batang ibon na nahulog mula sa kanyang pugad. Ang ibon ay sugatan at hindi makalipad. Sa kabila ng kanyang sariling sakit, inalagaan niya ang ibon hanggang sa ito ay gumaling at muling nakalipad. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Aling Rosa na ang pagpapatawad ay tulad ng pag-aalaga sa sugatang ibon, hindi ito madali, ngunit ito ay nagbibigay ng kalayaan at kaginhawaan. Nagdesisyon si Aling Rosa na kausapin si Mang Juan. Sa kanilang pag-uusap, sinabi niya, matagal ko nang pinasan ang bigat ng galit, ngunit ngayon, nais kong palayain ang aking sarili. Pinapatawad kita, Mang Juan. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Aling Rosa ang isang biglaang gun sa kanyang puso. Ang pagpapatawad ay hindi lamang nagbigay ng kapayapaan kay Aling Rosa, kundi pati na rin kay Mang Juan. Mula noon, si Aling Rosa ay muling naging masayahin at puno ng buhay. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa buong baryo, na nagtuturo sa lahat na ang pagpapatawad ay hindi para sa iba, kundi para sa ating sariling kapayapaan at kalayaan. Kaya mga Lods, tandaan natin na ang pagpapatawad ay isang regalo na ibinibigay natin sa ating sarili. Huwag nating hayaang ang galit at sama ng loob ay maging hadlang sa ating kaligayahan. Magpatawad tayo, at makakamit natin ang tunay na kapayapaan.